Kumusta mga kasaliksik? Ang bangayan sa pagitan ng Israel at Syria ay nag-ugat sa mahabang kasaysayan ng sigalot, politika at geopolitikal na tensyon na naghulma sa gitnang silangan. Ang dalawang bansang ito ay hindi lamang nagtunggali sa aspeto ng teritoryo, kundi pati na rin sa mga isyong ideolohikal, relihiyoso at internasyonal na alyansa. Sa paglipas ng mga dekada, ang tunggalian nila ay nagbunga ng hindi mabilang na digmaan, diplomasya at pagpapalitan ng pagkakampi ng iba't ibang pandaigdigang puwersa. Ang ugat ng bangayan ng Israel at Syria ay maaaring itrace pabalik sa pagbagsak ng Ottoman Empire noong ika-20 siglo. Sa ilalim ng League of Nations, ang gitnang silangan ay nahati sa iba't ibang mandatong pinamamahalaan ng mga kanluraning bansa. Ang Palestine, kung saan itinatag ang Israel noong 1948, ay nasa ilalim ng British Mandate. Samantala, ang Syria ay inilagay sa ilalim ng French Mandate. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagbuo ng Estado ng Israel ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga nakapaligid na Arabong bansa, kabilang na ang Syria. Tinuligsa ng Syria ang pagkakabuo ng Israel. Sinasabing ito ay isang pag-agaw ng lupa at karapatan ng mga Palestino. Nagsimula ang kauna-unahang direktang bangayan sa pagitan ng Israel at Syria noong 1948 nang salakayin ng Syria at iba pang Arabong bansa ang bagong tatag na estado ng Israel. Ang digmaan ay nagresulta sa pagkatalo ng mga puwersa ng Arab League, ngunit hindi ito nagtapos sa sigalot. Ang armistice line na nabuo sa pagitan ng Israel at Syria ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga bagong tensyon, lalo na sa mga isyong teritorial sa paligid ng Golan Heights, isang estratehikong rehiyon na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Ang Golan Heights, isang bulubunduking rehiyon na matatagpuan sa pagitan ng Israel at Syria, ay naging sentro ng tunggalian simula pa noong armistice ng 1949. Ang rehiyon ay mahalaga hindi lamang sa depensa kundi pati na rin sa mga rekurso gaya ng tubig. Sa mga sumunod na dekada, ang lugar na ito ay nagmistulang palaruan ng sagupaan ng militar. Regular na nagpapalitan ng opensiba ang dalawang panig, kabilang ang paggamit ng artilerya mula sa Golan Heights patungo sa mga kapatagan ng Israel. Noong 1967, sa gitna ng tumitinding tensyon, pumutok ang tinaguriang 6 na araw na digmaan. Sa digmaang ito, nilusob ng Israel ang mga nakapaligid na Arabong bansa, kabilang na ang Syria. Nakuha ng Israel ang kontrol sa Golan Heights, isang tagumpay na nagbigay sa kanila ng estratehikong bentaha. Subalit, ang pagkawala ng Golan Heights sa panig ng Syria ay nagdulot ng mas malalim na puot na magpapatuloy sa mga darating na dekada. Hanggang sa kasalukuyan, ang isyong ito ay nananatiling isa sa pinakamahalagang ugat ng kanilang sigalot. Sa kabila ng ilang pagtatangka ng negosasyon, nanatiling magulo ang relasyon ng Israel at Syria. Ang pagsuporta ng Syria sa mga grupong anti-Israel tulad ng Hezbollah ay lalong nagpalala sa tensyon. Samantala, ang pagbabantay ng Israel sa kanilang mga teritoryo at pagbubuo ng mga settler sa Golan Heights ay tinutulan ng Syria at ng internasyonal na komunidad. Sa kasalukuyan, nananatiling masalimuot at tensyonado ang relasyon ng Israel at Syria. Higit lalo dahil sa mga isyong seguridad, proxy conflicts at pandaigdigang implikasyon ng kanilang alitan. Ang galit ng Israel sa Syria ay nakaugat hindi lamang sa nakaraang sigalot kundi sa mga patuloy na aksyon ng Syria na itinuturing na banta sa kanilang pambansang seguridad at rehiyonal na posisyon. Ang Syria ay matagal ng pangunahing alyado ng Iran, isang bansa na lantaran ang layuning sirain ang estado ng Israel. Sa pamamagitan ng Syrian territory, direktang tumutulong ang Iran sa pagbibigay ng armas, pondo, at suporta sa mga grupong militanteng anti-Israel
tulad ng Hezbollah sa Lebanon. Ang Hezbollah, na aktibo sa mga hangganan ng Israel, ay tumanggap ng malawakang suporta mula sa Damascus, na ginagamit ang kanilang teritoryo bilang daan para sa smuggling ng mga missile, drone, at iba pang kagamitan sa giyera. Ang ganitong relasyon ng Syria sa Iran at Hezbollah ay itinuturing ng Israel bilang isang estratehikong panganib. Isa sa pinakamalaking dahilan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Syria ay ang presensya ng Iranian military sa loob ng Syrian territory. Simula noong pumutok ang Syrian Civil War noong 2011, ang Iran ay naging pangunahing kakampi ng rehimeng Assad at nagtayo ng mga base militar sa Syria. Ang Israel ay paulit-ulit na nagbabala na hindi nito papayagan ang anumang permanenteng presensya ng Iran malapit sa kanilang hangganan. Ang mga airstrike ng Israel laban sa mga Iranian targets sa loob ng Syria ay naging madalas sa nakalipas na dekada, na nagdulot ng karagdagang galit mula sa Damascus. Ang mga rocket at missile attacks na nagmumula sa teritoryo ng Syria ay isa pang malaking issue. Bagaman ang mga ataking ito ay madalas na pinasimulan ng mga grupong militanteng nakabase sa Syria, ang Israel ay naniniwala na may responsibilidad ang Syrian government na kontrolin ang mga ito. Sa kabila ng mga apela mula sa international na komunidad, patuloy ang kawalan ng aksyon ng Syria sa pagpigil sa mga ganitong atake, na lalo pang nagpapainit sa sitwasyon. Bagamat hindi na bago ang issue sa Golan Heights, ang posisyon ng Syria ukol dito ay nananatiling matibay. Ang rehiyon ay pagmamay-ari umano nila. Sa kabilang banda, itinuturing ng Israel ang Golan Heights bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang soberanya at depensa, lalo na't formal itong inangkin ng Israel noong 1981. Ang patuloy na pag-iit ng Syria sa teritoryong ito, kasabay ng paghimok sa pandaigdigang komunidad na kondenahin ng Israel, ay nagdaragdag sa hidwaan. Dagdag pa rito, ang paglikha ng mga bagong settlement ng Israel sa Golan Heights ay ikinukondena ng Syria bilang isang illegitimate occupation. Ang geopolitika ay nagiging mas komplikado dahil sa presensya ng malalaking pandaigdigang aktor tulad ng Russia at Estados Unidos. Ang Russia, bilang pangunahing alyado ng Syria, ay nagbigay ng suporta sa rehimeng Assad sa pamamagitan ng mga airstrike at diplomatikong proteksyon. Samantala, ang Estados Unidos ay kaalyado ng Israel at nagbigay diin sa kanilang suporta sa pagsisikap ng Israel na hadlangan ang Iranian expansion sa rehiyon. Ang banggaan ng interes ng mga bansang ito ay nagpalala sa tensyon sa pagitan ng Israel at Syria. Sa kabila ng mga pagtatangka ng iba't ibang internasyonal na organisasyon na magpamagitan sa alitan, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon. Ang patuloy na pagsuporta ng Syria sa mga aktor na kontra Israel, ang presensya ng Iranian proxies, at ang diplomatikong pakikipag-ugnayan ng Syria sa mga bansang kaaway ng Israel ay nagpapanatili sa estado ng sigalot. Ang galit ng Israel sa Syria ay hindi simpleng nakaugat sa kasaysayan, kundi sa kasalukuyang mga aksyon at alyansa na direktang banta sa seguridad ng Estado ng Israel. Sa ikatlong bahagi ng artikulong ito, susuriin ang mga posibleng direksyon ng sigalot, ang papel ng internasyonal na komunidad, at ang potensyal para sa hinaharap na diplomasya. Ang Yom Kippur War ay sumiklab noong Oktubre 1973 nang biglang salakayin ng Syria at Egypt ang Israel upang mabawi ang mga teritoryong nawala sa kanila noong 6 na araw na digmaan noong 1967. Isa sa mga estratehikong bahagi ng digmaang ito ay ang dagat. Bagamat hindi sentro ng labanan ang Mediterranean Sea, naging mahalaga ito sa pagkontrol sa supply routes at pagpapakita ng lakas sa rehiyon. Ang Syrian Navy, bagamat limitado sa laki, ay nagkaroon ng makabagong armament
kabilang ang mga missile boat na gawa sa Soviet Union. Gayunpaman, ang Israel ay nagpakita ng kanilang kakayahan sa teknolohiya at estratehiya gamit ang mga missile boat na mas maliit ngunit mas mabilis, kabilang ang klase ng barkong Saar na may advanced electronic countermeasures. Noong Oktubre 7, 1973, naganap ang makasaysayang labanan sa Latakia, isang labanang dagat na itinuturing na unang engkwentro ng missile boats sa kasaysayan. Ang Israel, na may maliit ngunit makapangyarihang fleet, ay naglunsad ng operasyon upang sirain ang Syrian Navy na nakabase sa Latakia. Ang mga missile boat ng Syria na pinaputukan ang kanilang Soviet-made Styx missiles ay hindi nagkaroon ng malaking epekto dahil sa electronic countermeasures ng Israel. Samantala, ginamit ng Israel ang kanilang Gabriel missiles na tumpak na tumama at tuluyang lumubog sa mga barkong pandigma ng Syria. Sa pagtatapos ng labanan, 5 barko ng Syrian Navy ang nawasak, kabilang ang mga torpedo boat at missile boat, habang walang ni isang Israeli vessel ang nasira. Sa kabila ng pagkatalo sa Latakia, sinubukan pa rin ng Syrian Navy na muling bumangon sa pamamagitan ng operasyon mula sa Tartus, isa pang mahalagang daungan. Gayunpaman, mabilis na tumugon ng Israel at pinatay ang mga natitirang barko ng Syria. Gumamit ang Israel ng kanilang mabilis at mobile naval strategy upang i-neutralize ang anumang banta mula sa dagat. Ang resulta ay halos ganap na pagkawala ng kakayahan ng Syria na mag-operate sa Mediterranean Sea. Ang pagwasak sa Syrian Navy ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kakayahang militar ng bansa. Hindi lamang nito sinira ang naval capability ng Syria, kundi pinahiya rin ng Soviet Union na nagbigay ng teknolohiya at armas sa Syria. Ang tagumpay ng Israel sa dagat ay nagpakita ng epektibong paggamit ng teknolohiya, diskarte, at intelligence laban sa mas malaking bilang ng kalaban. Bukod dito, ang pagkatalo ng Syrian Navy ay nagbigay daan sa Israel upang makontrol ang maritime routes sa rehiyon. Hindi lamang nito naputol ang supply chain ng Syria, kundi naipakita rin ng Israel ang kanilang kakayahang pigilan ang anumang paggalaw ng mga puwersa ng kalaban mula sa dagat. Ang insidenteng ito ay nagtulak sa Syria na higit pang umasa sa suporta ng Soviet Union para sa kanilang depensa. Ang kabiguan ng Syrian Navy ay hindi lamang usapin ng pagkawala ng militar na puwersa. Ito rin ay naging simbolo ng kawalan ng kakayahan ng Syria na protektahan ang kanilang teritoryo laban sa teknolohikal na abanteng hukbo ng Israel. Sa mga sumunod na dekada, halos hindi na muling bumangon ang naval force ng Syria bilang isang makabuluhang puwersa sa rehiyon. Ang insidente ng pagpapalubog sa Syrian Navy ay nananatiling bahagi ng mas malawak na sigalot sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang kakayahan sa militar at teknolohiya. Sa susunod na bahagi ng artikulong ito, tatalakayin ang epekto ng mga internasyonal na alyansa sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Syria. Ang teknolohiya ang naging pangunahing sandigan ng Israel sa kanilang patuloy na tunggalian laban sa Syria. Sa gitna ng komplikadong geopolitika ng gitnang silangan, nagawang palakasin ng Israel ang kanilang depensa at intelligence gamit ang makabagong teknolohiya na naging pundasyon ng kanilang kalamangan sa rehiyon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagmumula sa lakas ng kanilang puwersang militar, kundi pati na rin sa kanilang kapasidad sa mabilis na inobasyon at adaptasyon sa modernong labanan. Ang Iron Dome, isang state-of-the-art missile defense system ng Israel, ay naging simbolo ng kanilang teknolohikal na kahusayan. Bagamat pangunahing layunin ng Iron Dome ay harangin ang mga missile mula sa Hamas at Hezbollah, naging mahalaga rin ito laban sa mga sporadikong pag-atake mula sa teritoryo ng Syria. Ang sistema ay kayang tukuyin, sundan,
at sirain ang mga missile at rocket na posibleng magdulot ng pinsala sa populasyon ng Israel sa pamamagitan ng advanced radar at interception technology. Nagiging imposible para sa mga kalaban na matagumpay na maabot ang kanilang target. Ang Iron Dome ay naging dahilan kung bakit napigilan ng Israel ang pinsalang dulot ng missile threats mula sa mga grupong sinusuportahan ng Syria, gaya ng Iranian proxies. Bukod sa depensa, pinangunahan din ng Israel ang paggamit ng cyber intelligence upang labanan ang mga banta mula sa Syria. Ang Unit 8200, ang Elite Intelligence Corps ng Israel Defense Forces, IDF, ay kilalang-kilala sa kanilang kakayahan sa cyber espionage at hacking. Ginagamit ng Unit 8200 ang kanilang kakayahan upang maharang ang komunikasyon ng mga grupong militanteng may koneksyon sa Syria, matukoy ang mga balak na atake, at pigilan ang anumang posibleng koordinasyon sa pagitan ng Damascus at mga alyado nito tulad ng Iran. Ang kanilang makabagong paggamit ng artificial intelligence at data analytics ay nagbigay sa Israel ng strategic na kalalamangan upang mahulaan at maiwasan ang mga banta. Ang Israel ay nangunguna rin sa paggamit ng drones at smart surveillance systems upang mapanatili ang mahigpit na pagbabantay sa Syrian border. Sa tulong ng advanced UAVs, unmanned aerial vehicles, nagagawa ng Israel na tukuyin ang mga kilos ng Syrian military at ng mga grupong militante sa lugar. Ang mga drone na ito ay may kakayahang magtagal ng mahabang oras sa ere habang nagsasagawa ng reconnaissance missions na nagbibigay sa Israel ng real-time na impormasyon tungkol sa aktibidad ng kanilang mga kalaban. Ang teknolohikal na kalamangan na ito ay nagbigay daan din sa Israel upang magsagawa ng surgical strikes laban sa mga pasilidad ng armas sa Syria nang may mataas na katumpakan. Pinapakita nito ang kakayahan nilang alisin ang banta nang hindi kinakailangang magsimula ng mas malawak na labanan. Ang Israeli Space Program ay isa pang aspeto ng kanilang teknolohikal na tagumpay. Sa tulong ng kanilang sariling mga reconnaissance satellites, gaya ng OFEC series, nagawa ng Israel na magbantay sa mga estratehikong lugar sa Syria, kabilang ang mga pasilidad ng armas at nuclear sites. Bukod dito, naging mahalaga rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos para sa intelligence sharing. Sa pamamagitan ng mga joint operations at pagbabahagi ng impormasyon, nisasagawa ng Israel ang mas epektibong operasyon laban sa mga kalabang may ugnayan sa Syria. Ang Israel ay kabilang sa iilang bansa sa mundo na gumagamit ng AI para sa aktwal na operasyon sa larangan ng militar. Sa mga kampanya laban sa Syria, ginagamit ng IDF ang AI upang pag-aralan ang malalaking volume ng data mula sa iba't ibang sources, mula sa satellite images hanggang sa intercepted communications. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan upang mabilis na makabuo ng mga estratehiya at tukuyin ang pinakamahuhusay na target. Ang teknolohikal na pag-angat ng Israel ay nagbigay sa kanila ng hindi matatawarang bentahe laban sa Syria. Habang nananatiling malaki ang populasyon at bilang ng puwersa ng Syrian Army, nagiging walang kabuluhan ang kanilang tradisyonal na lakas sa harap ng teknolohiyang pangmilitar ng Israel. Ang kanilang kakayahan sa depensa at intelligence ay naging sandigan hindi lamang ng kanilang seguridad, kundi pati na rin ng kanilang reputasyon bilang leader sa makabagong teknolohiya sa rehiyon.